So, eto na mga sangkay. Mga player ng Ateneo, magsasalita na nga ba? Naku, mga sangkay, ipapatawag na po sila ngayon at aalamin na ang totoo sa kanila. Okay guys, so eto na nga mga sangkay. Isang linggo na po ang nakakalipas matapos po ang kaganapang katakot-takot mga sangkay sa buhay ni Rene at ni Divine Adeli. No, at ngayon mga sangkay, may lumabas na report ng mga pulis. Hahabulin na ang buong coaching staff kasama na po ang buong team na aalamin na po ang totoo. Kasi pwede po kasing may alibay na dito sila at saka yung mga player dito kailangan po talagang matanong kung ano ba talaga yung totoo. Ano ba talagang ginagawa nila doon? Training, ano ba, bootcamp ba talaga? O totoong team building? So, kung ano man yun, mga sangkay, kasi marami nagsasabi, no, na ala bootcamp. So, pang sundalo lamang po yun, mga sangkay. No? At marami rin po ang nagtataka, bakit daw po, sa dagat, mga sangkay, pati si Coach Ieng Giao, yun din po yung tanong niya. Anyway, bago tayo mag-umpisa, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo. Ito po kasi yung report, mga sangkay. Yung police, nag-issue daw po ng, I think Sabina po ito, mga sangkay, sa mga persons of interest. We have issued subpoenas to several individuals, including yung mga players na kasama doon sa Aurora during that fateful day. Okay, so kasama yung mga player, ha? Mahalagang malaman to, mga sangkay, kasi ang mga player po talaga, sila yung nakakaalam. Kaya nga lang, ang report, lumalabas na pinapirma daw po, mga sangkay, parang waiver po. No, na parang bawal silang magsalita ng ganito, o di kaya wala silang gagawin, walang ilalaglag, parang ganon. Di umano, yan ang lumalabas na impormasyon. So, kailangan po itong matanong ng dikdikan ng mga pulis. We have already established the timeline nung activity when they arrived. Sa ngayon, nasa mahigit 20 individual na ang pinadalhan ng sapina ng CIDG. So, 20 na sila lahat. Para magbigay linaw sa insidente, kabilang ang head coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin. The activity won't happen without yung controlling na ano. And he is the one who is in control kung bakit lumabas yung why it ended that way. Correct. We will see kung if it's team building Oh. activity really. Ayan na. Buti naman may ganun na. Kasi ang pinapalabas po, pati media, ang pinapalabas, team building. Ang kulit niya. Kahit ito kahit sinasabi na po nila, ito, mga player na to, tingnan po ninyo. Dumating siya, first year rin yun sa atin yung grabe, hirap talaga. Mga Kailangan mo condition i-prove yung based. sarili mo sa practice pa lang. Tapos meron kami nung pumunta kami ng Baler. Yun. Oh, grabe. Para siyang bootcamp talaga, walang basketball. Oh, As in, diba? Sa beachfront lang kami. Oh, 'di ba? Ito pa lang dapat na po itong pag-aralan ng mga pulis. Hindi lang po sa panahon natin ngayon, ipatawag din po yung mga nauna mga player to speak up kung ano po talaga yung totoo. Kasi sila yung nakakaalam, oh. Tipin mo, first night ko dun, first night namin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone, di ba? Megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, just parang pupush upin kayo. Parang talaga pang sundalo yun. Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mag-relay papunta sa tubig. Kita nyo? Papunta sa tubig. Alam niyo na kung ang tubig yun, dagat. Isa ba rin, lakas ng alon. Oh, lakas ng alon. You see? Kaya nagtaka si Coach Yeng. Bakit daw doon sa tubig? No, bakit doon sa Bakit doon? I mean, pwedeng tubig doon sa swimming pool. Kasi yun naman pong ginagawa ng mga NBA player. Tapos sa matindi doon, punong-puno po yun ng mga lifeguard. No? Babantay po talaga. Pero ito mga sangkay, wala. Oh my goodness. Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may mga May jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang nalunod.
Ito, wala namang nalunod. Muntik na. Oh. Muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa niya. Oh, 'di ba? Delikado 'yun yung ginawa nyo. So, eto pa lang kailangan nang gamitin ito ng mga pulis na kumbaga isa sa mga tool para pumalaman ng totoo. Okay? Hindi po pwedeng ganun-ganun na lamang mga sangkay. Because there are also allegations coming from past athletes. Oh, ayan. Buti tiningnan po ito ng mga pulis, yung mga aligasyon from dating mga player ng Ateneo. Na kinakatakutan nila ang pagpunta sa Aurora. Mhm. We are- Yun, very goods. So ngayon, magkakalinawan dyan mga sangkay. Ngayon, ito pa. Ito pa yung isa sa balita. Yung anak ni Tab Baldwin ay nagsalita din po. I'm sure alam nyo na to mga sangkay, pero i-remind lamang po natin kung ano po ito mga sangkay. Kasi pati po itong general manager ng Ateneo Basketball, men's basketball, damay mga sangkay. Kasi sinabihan na pala sila nung una. Hindi sila nakinig. Na delikado nga daw po, di umano, si Coach Tab. Bagong kabanata ang kasong kinasasangkutan ni Ateneo head coach Tab Baldwin. Matapos ang mga pahayag ng kanyang estranged wife, nagsalita naman ng isa sa kanyang mga anak at naglabas ng matitinding paratang laban sa isang opisyal ng Ateneo basketball program. Nako po. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jordan Waki. Sa isang post sa social media platform na X, hayagang kinestyon ni Giota Calugiru at anak ni Tab Baldwin ang Ateneo Blue Eagles team manager na si Epo Kimpo. Ang pahayag ay nilabas habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Divine Adely at Rene Clert Baterbonia sa isang team building activity sa Aurora. Ayon kay Calugiru, hindi umano sineseryoso ang mga babalang inihayag ng kanilang pamilya tungkol kay Baldwin noon. Inangkin din ito na nakiusap umano sila na ilayo ang coach sa mga dormitory ng Ateneo. Dumating ang pahayag ni Calugiru isang araw matapos ang pampublikong paghingi ng tawag ni Tab Baldwin sa mga pamilya ni Adely at Baterbonia. Naglabas din ng video statement ang strange wife ni Baldwin na si Effie Baldwin, kung saan inangkin tong nagbabala na siya noon sa mga opisyal ng Ateneo tungkol sa coach. Nako, ito talaga yung kasi yung Ateneo, binalaan na pala noon. Kung bakit sila hindi nakinig? No? Doon pa lang may pananagutan na po sila eh. Hanggang sa oras na ito, wala pang pampublikong pahayag si Epo Kimpo, ang Ateneo de Manila University o si Tab Baldwin kaugnay ng mga paratang ito. Kailangan po talaga, sabi ko nga, lahat ng involved dito, kailangan pong makasuhan, makulong. Lahat ng involved. Coaching staff, kung kinakailangan kung halimbawa involved sila, may kinalaman talaga sila doon, mapapatunayan din. Kasuhan at ikulong. Kung kinakailangan, kung talaga mapapatunayan. Dalawang buhay yun, guys. Talented players na future sana ng Pilipinas ang sinayang nila. 'Di ba? Tapos yung mga yun pa, mga sangkay, yun po yung bumubuhay sa kanilang pamilya. Tapos itong mga to, narinig nyo ba yung pakiusap ni Tab Baldwin na parang mag-move on na lang, parang ganun? Wala po siyang explanation. Bakit may ganun? Ano nga ba nangyari? Yung ginilabas niyang video, mga sangkay, is parang ano lang, let's move on eh. I'm sorry. Let's move forward. Parang ganun lang eh. 'Di ba? Walang explanation. Ano ba? Totoo bang may military-like training doon? Boot camp? Kasi yun ang sinasabi ng mga former teammate, former Ateneo's player. So, ito pa lang, kailangan na pong masagot to at kailangan may managot sa coaching staff. Samantala, patuloy ang magkakahiwalay na investigasyon ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ukol sa pagkasawi ni Divine Adely at Rene Clert Baterbonia. Ayun, maraming nag-iimbestiga ngayon. Yun ang kinagandahan. So, kami din po ay nananawagan sa House of Representatives na magkaroon po ng investigation, pagdinig tungkol po dito sa kasong to. Isa sa kailangan imbestigahan dito yung mga pulis sa Aurora, yung mga taong naglabas ng information na walang foul play, lahat po doon sa Aurora kailangan maimbestigahan. Kasi
Nakapagtataka na to mga sangkay. Hindi nga po nila sinuyo agad yung pamilya nila Rene. 'Di ba? At saka ni Adelie. Inuna po nila yung pagpapadala ng lawyer, di umano, pagpapapirma ng kung ano-ano. Instead of comforting and explaining what happened sa family ng both biktima. So, kailangan po talaga to malaman ko ano po talaga yung totoo, no? So, maganda to na magkaroon po ng mga hearing tungkol dito para magkaalaman talaga. Natanto ko Mira. Well, guys, ano po ang inyong opinion? May balibalita naman po mga sangkay na bibigyan daw po ng scholarship lahat ng mga kapatid ni Rene. So, well, sa Ateneo di Davao po yun. Ewan ko, dito sa Manila, anong plano ninyo? Anong plano po ninyo? Pambihira. Di Davao pa yung Alright, so mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.